Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Pangilang tanong dito, Commissioner, yung bang mga nasa DSWD record na paglipat sa inyo, yung mga indigent, sila pa rin ba yung makikinabang ng 500 or 1,000 na yan? Yes. Kasi yung iba, bakit nabibigyan yung iba? Hindi naman talaga kaya pa nila, may trabaho nga, may mga negosyo nga, pero indigent, paano ba? Paano pa natin maayos ito? Kasi nga yung iba, bakit kami mas mahirap pa kami sa taga? Sila may kaya, may hanap buhay, malalakas pa. Indigent sila, tumatanggap kami, wala. Okay. Umpisahan natin sa umpisa. Nung magkaroon ng RA 9994 noong 2010, kasi yung Republic Act 9994, amended RA 7432, yun yung nagbigay ng original na social pension na 500. Nung ma-promulgate yun, hindi alam ng DSWD kung sino yung indigent. Nakalagay kasi yung provision, meron provision sa RA 9994 defining kung sino yung indigent. Kailangan frail siya, mahina ang katawan, sickly, walang pension, walang support. Okay. So, hindi alam ng DSWD kung sino sila. So, nagpatulong ang DSWD, palagay ko, sa DILG. Kasi DILG ang may supervisory sa mga barangay. So, yung mga barangay kapitan, magbibigay ka ng listahan kung sino sa palagay mo yung indigent to sa iyong barangay pagkatapos i-validate ng DSWD. Okay. Nagalagay sa batas, RA 9994, yung IRR niya na kailangan i-review ng NEDA every 2 years or 3 years yata yung barometro kung paano mo i-define yung isang indigent. So, nung balik tayo nung 2010, noong magbibigay ang barangay, syempre political yan di ba? Yung kapitan, paano kung palagi ko kasi sinasabi, meron tayong mga kapitan na meron siyang kapitbahay na senior citizen na hindi qualified. Kaya lang siya yung ibinoto. Diba? Baka ang sabi niya, sa palagay ko, o si kapitan, ilagay ko na yung pangalan to, bahala si Batman. Total, i-validate naman ng DSWD. So sila na ang magsabi na hindi pala dapat. Okay. So nagkaroon ng mga ganon. Ngayon, hindi rin naman natin masasabi, meron mga indigent nung araw, baka tumama sa loto. Diba? O baka nagkaroon, nabigyan ng puhunan. So, nag-umpisa siyang qualified, tapos in the end, hindi na siya qualified. Ang problema ngayon, siyempre, kapag binigay sa amin ng DSWD ang trabaho yan, kasama yung listahan, at saka pa lang kami magbabalidate ulit. So, hindi ko pwedeng sabihin ngayon na mali yung sa DSWD or tama yung sa DSWD hanggat hindi na ibibigay sa amin. Pero pag naibigay sa amin yun, meron na kaming forward plan ngayon kung paano natin i-validate ulit kung sino yung talagang baka kailangan kaming mag-decide na gumawa ng bagong clean list. Pero forward yan, mahirap pangunahan It will be presumptuous to say na mali yung DSWD or tama sila ang gagawin namin. So, hintayin na lang natin Kahiro. Pag naibigay na sa atin, we will advise you kaagad kung paano natin i-revalidate yung mga tumatanggap ng social. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!